Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Balik na naman po tayo. Pag-usapan po natin itong nabanggit ni Senator Marcoleta dito po sa nangyari dyan sa Senado. Ngayon, ang nabanatan niya ay itong si Senator Soto, hindi naman hard, pero parang na-lecturean siya na bakit ganyan, bakit pinayagan, bakit hindi man lang nagtanong, bakit hindi man lang sinabing huwag kayong mag-aresto dito, di ba? Kaya nga po, papanoorin natin si Senator Marcoleta para lahat tayo ma-educate kasi yung marami na po tayo naririnig dyan, iba-iba na po, puro pamumulitika. Pero dito kay Senator Marcoleta talagang yun lang, kung ano lang nandun, yun lang ang sasabihin niya. Pero karamihan po ngayon, puro politika na po. Puro paninira, merong stage daw, merong ganito daw, meron na naman kakasuhan. Yung Sergeant at Arms, yun ang iimbestigahan, imbis na yung NBI na sumugod sa Senado. Di ba? But anyway, panoorin po natin si Senator Marcoleta para makarami tayo. Sige po. Darito na po ang hinihintay ninyo, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Pinipilit po namin pasayahin ang Friday ninyo, mga kababayan, kahit na po napakagulo na po ng nangyayari. Alam naman namin, na alam po ninyo kung sino yung nanggugulo. Yan. Ganun ho ba? May nagugulo ho ba? Kunwari po naman kagano. Kasi akala namin ni Nelson, lahat walang... Okay. Paano kasi, halata naman na sikip ang dibdib. Yung galit na galit sa nangyari. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan. Ganun, ano? Naisahan, nautakan. Yung ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga po. Nagkataon pa naman, dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga. Opo. Ang kanyang presensya. Pero di ba bago naman yan, Sen, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapagtan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yun. Ganun ho ba? Para namang hindi mo naman alam yun eh. Hindi kasi bago ito nangyari noong Lunes, yun na po ang lagi ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Ganun ho. Hindi mo ba alam yung... ngayon parang Opo. napasulat yata sa banal na kasulatan yan eh. Ano ho ito? Di ba? Nagkaroon ng katuparan po, ha? Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang... Dahil nga nautakan ba? Nasalisihan ba? Nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Okay. Sabi ng Biblia parang mga liyong umuungal eh. Di ba? Na Okay. parang sa lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti. Mga ganon eh. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita nyo man, wala namang Diba? wala namang insidente. At totoo niyan, siguro, pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Yes. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing, we congratulate the new majority. Yes po. Walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Kasi siya, at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Ang Senado ay isang institusyon na kapag kayo makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon eh. Aba, ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%. Kaya na naman. Ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Talagang nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang crucial. Alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Di ba mo nasasabihin ng pangalan? Yes. Si Bato kanya, wala yan, hindi Hindi makakarating. yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Nasa sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na eh. It's another shield of guarantee na talagang hindi. Kasi nga takot na Diba? takot eh. Oo. Ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-pagasan makakarating naman si Senador Bato. Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba?
Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Aha. Hindi ko lang alam. Paano kaya mangyayari yun? Aha. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot? Paano nakapasok dito yan? Oo, parang ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Di ba? Ha? Narinig ko na po dati. Ako una, nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo, oo. Oo. Nako. Tama ba yun? Well, mali-mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam niyo naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talagang mangyari yun. Oo, pagkatapos doon, lumabas silang lahat. Pumunta Opo. sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Hindi pumasok naman ako. Oho. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon, ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Aha. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Oho. O, di siyempre, nakiumpukan naman ako ron. Opo. O, di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Oo. Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam niyo naman siguro, Oh, yes sabihin. po, Talagang ano eh. Oho. Ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Palagi. Wow. Iba nga yun na. Kami ba ganon? Oho. Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa chairman ng Blue Ribbon. Opo, kasi- Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po Talagang mismo, yes, nakamonitor kami nun Hindi eh. ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat. Nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil Opo. kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo, Oho. wala nang... Ayan, okay kayo. Ano pa pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin, chronological tayo. Monday nga, Oo, sinasabi yung ko. chronological of events tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga nung, di ba nung, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant. all seats vacant, all possession na vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Hindi, ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Oo. Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako nandun nakikinig kayo, ako. Pero hindi na oh. ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Aha. Ngayon, sabi ko, na walang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo nga ako. Pasensya okay. na kayo. Ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato, kaya lang alam kong imposible. Oho. Alam kong imposible, pero Sa sabi sarili ko, niyo, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? hindi, alam kong gusto niyan dumating. Ang Opo. problema ko, paano siya makakarating? At saka paanong paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa mga maraming taong naghahanap sa kanya. Opo. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na siya sa loob ng plenaryo. Oho. Para sa akin, imposible. Oo. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Oh, yun ang magiging susi. Respeto Opo. naman. Alam naman namin yun, sabi niya. Nga. At tapos, ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko, walang mangyayari dito. Ganun ako eh. Opo. O yun ang pananaw ko, wala naman akong magagawa Wala naman, doon. oo. Kaya nung umalis na ako, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B eh. Oho. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Oho. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Oho. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang ano eh. Oho. Imposible yun na meron kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Okay. Oho. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto, ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B.
Ang plan A talaga, sana makuha namin. Ayun. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Hindi yun. ako umaasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Opo. Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang magti-trigger na para talaga mag-turn around. Pero ang maski sila, alam naman nila yon. So bali, ganun na lang siya magti-trigger. Opo. Saka siguro kung sakali mangyari, malay mo nga ako maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ang nangyari naman for a while, di ba? Opo. The rest is history. Alam niyo mga kababayan, napansin ko nung nagkakagulo sa loob ng Senado tungkol po, yung nagtatatakbo si Senator Bato, yun nga nagiging emotional na si Senator Bato doon, ay napansin ko si Gatchalian, si Lacson, sila lahat, bakit parang hindi sila concerned sa nangyari? Na binastos yung kapwa nila, senador. Nakaupo lang sila. Wala. One time nakita ko si Bam Aquino at least lumapit kay Senator Bato. Pero yung iba, mga nakaupo lang, si Rafi Tulfo, nag-cellphone lang ng cellphone, yung kapatid niya nandun lang, nakaupo lang, parang, guys, wala kayong paki na sinugod yung inyong institusyon. Siguro kahit na hindi ninyo, kahit nagalit pa kayo, kahit man lang sana, yung inyong pwesto, yung inyong institusyon, sana din ipinsahan ninyo. 'Di ba? Pero hindi ko po nakita ni hindi man yung nakipagsimpatiya yata sa kay Senator Bato eh. 'Di ba? 64 years old. Tumakbo para makapasok gawin niya ang trabaho niya. Bakit? Just because na talaga bang divided na ba? Talaga bang mas importante sa inyo ang politics imbes na camaraderie wala na? Talaga bang ganun na lang kayo? Ang hirap niyang pagpaniwalaan eh. Ayun. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, Ayun sa nga. tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng may ka. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all position. Oho. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all positions vacant. Iba yung chairmanship lang, parang gulo-gulo lang. Oho. So yun palang So, ganun okay. kainit si Bato Oho. nung dumating. Kaya So, nung makita ko, bigla akong ako unang nabuhayan ng loob. Ang gusto ko eh. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita. Anong nangyari sa'yo? Hinihingal po eh. Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Yung mga FBI nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa nabalatan dito. May dugo, Sa kakaganon niya yata sa Yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI Yan. sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa diba? Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni Soto. former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Umaga pa lang. Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? O, di ba? Oho. Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Oho. As tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Nasa lounge. Habang nasa lounge sila. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oho. Mali naman po yung sinabi. Di ba may nag-report kay bagong SP, Cayetano? Di ba sabi nung sulat? Sabi nung sulat po na binasa ni Senator Alan Cayetano,
On or about 2 p.m., warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Truly yours. Di ba ganun? O hindi daw nakita. So sinong paniniwalaan? Si Soto o yung nag-report kay, yung Sergeant at Arms na nag-report kay, SP Soto? SP Cayetano. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, Opo, Ay, yung di pa yata, yung gabi na yun, wala pa yung... Hindi pa yun. Yung Lunes yata yun. Lunes pa yun, Opo. oo. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Ayan. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila, pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan niyo na, huwag niyo tutugisin. Stick mo na kaya ako. pa. Oo. Yan mo sabihin yung hagdanan kung saan niyo sinabol ka. Hindi party ka ako ng Senado. So tinutugis nila. Wala po silang karapatan. Wala po talaga. Wala pong kaso sa Senator Bato. Yung foreign, yung warrant of arrest na sinasabi nilang galing ICC, kung hindi po talaga sila manluloko na naman, dudukutin na naman nila ang isang Pilipino, tatanggalin nila sa lupang sinilangan, katulad ng ginawa nila kay Tatay Digong. Kasi nga po, pinagwawagay nila yung warrant of arrest ng ICC, pero hindi pa po sila dumaan sa korte. So bakit niyo pinayagan yan? Nakakabuisit na po talaga itong ganitong ginagawa ninyo eh. Tinotolerate po ninyo yung mga katarantaduhan na binabali ang batas. Kaya nga po nasampahan ng kaso ito si Boyeng Remulla kasi mali yung ginawa niya. Pero uulitin nyo na naman. Tapos nagtatanggihan na naman kayong lahat. Oh, hindi namin, wala kaming warrant of arrest. Di ba? Diyos ko po naman, mga kababayan. Hay, ilan pang gagawin nila? Sabihin na naman, si Bongo na naman ang kasunod. Bakit lahat na lang mga kalaban ninyo sa politika? Napakawalang hiya po talaga ng administrasyon na to. Sa totoo lang. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan. Hindi ka ako sa Kaya premises. pala habulan talaga, Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant of arrest? Ayan. Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami kako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Aha. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 documents na gusto. Yes sir, sabi niya. Ang ganyan, wala siya binibigay. Tingnan nyo na. Matibag. Sabi mo, yung warrant of arrest o yung documents nasa sasakyan mo. Di ba? Bakit hindi mo ibinigay? Ngayon, sinabi mo kay Senate President Alan Cayetano na bukas na lang. Pero hanggang Thursday, sinabi ni Senator Cayetano, wala pa rin. Tinotolerate po nila yung ganito. Dapat, wag yung ganon. Walang respeto eh. Sinabi mo, dadalhin mo, sabi mo, nasa sasakyan mo. Sabi mo, bukas. Tapos, ayan, Friday na, wala pa rin. Ganito pong klase, ang tinotolerate ng gobyerno. Walang isang salita. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magseserve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, isa pa yun. Isa pa yan. Oo. Diba? Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan eh, ganun din ang bilang namin eh.
At saka kahit hindi sila napalitan, kung walang dayaan at kung walang bayaran at walang takutan, talo pa rin kayo eh. Kasi kung ang butuhan ay base sa evidence, wala naman talaga. Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinagagano nila kami. Yan. So palagay mo na hindi makakaboto si Senator Senator Bato Bato. dahil biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. O siguro Correct. yung tao nag-isip na, ayaw ko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagpusa na lang tumalilis yung tao. Ah. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Oh, yun nga. Oh. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para Majority po dapat. para makonvict si Sara? Yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. O, One-third. O, two-thirds. Two-thirds. Opo, opo. Oo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oh. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihin siyam lang kayo, ano pa man. Pero, 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging anong connection ng Impeachment. Impeachment. oo nga, no? Kasi yun ang unang pinalulutan. Kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority. Kasi parang preparasyon nga raw ho, kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, Yeah, si Tim right. Lacson ayaw niyang magtawag. Correct. Isa pa yun. Oo. Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos sa siyam na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Oh. Na marami nang naiinis kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Pumirma, oo nga. Yung majority. Tama. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang 'yun eh. Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad eh. Sa kanila puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila kasi sila yung nauuna eh. Oho. Lang yung puro gano'n na puro hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Halimbawa, unahin pa nila yung autism, yan ganyan. Akala mo naman, ala nang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, Priority. yung daw ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Matatanda, Paano may sinabi ko sakit. na, gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan. Oho. Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Oo. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila. Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din eh. Oo. Ito nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Oho. Oo. Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung mga Opo. saysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Ano? Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Oh. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari 1960 ata yun. Wala pang nangyari na isang senador, incumbent senator, hinabol ng Nakipaghabulan, no? kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Oo. Kapag hindi ka maingat doon, Ay. ay sus, At sa Kaya loob nga mismo, nadapa si Senator Bato eh. hindi isa. Oho. Palagi ko labili, alam mo nung, nandun sila eh. Meron kaming palikuran sa likod ng session. Doon ako palaging dumadaan. Oho. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ng mga NBI. Kumakain, siguro magutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin mo. sa dadaanan, ano? Oho. Ngayon lang nangyari, sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So teka lang ho, yung warrant of arrest na yun, Ano sinasabi ng mga magagaling na mga... hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi No. mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron pa talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato. At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant,
inisyu ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. international crimes. War mga ganito. crimes, yes po. Ito yung Republic Act 9851. Mhm. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo Hindi niyan, nga. sinampi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabina na eh. Oo. Hindi, siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabina para maipakita natin na Na wala. wala pang... Aha. Eh, sabi ko Hindi nga, pwede. huli na lahat na is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang, hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa siyang domestic court. O, hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Eh, pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga, meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Wala po, wala. Aha. Kahit halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Eh, wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Kaya din siya nang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. At lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang legal basis? ICC is operating under the principle of complementarity. Aha. Kung nagpapunksyon, ang Yung dapat korte. nilang ginawa, dito nila dinimanda. Eh bakit kasi nagkukumahog? Di Na ba? kailangan dalhin pa siya ron. Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila. Kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will vanish to the Netherlands. Yes. Di ba? Parang ginawa kay Digong. Oo. Yan, hindi ko. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. Di ba? Imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Oh. Ba't nyo hinabol yung tao? Oo. Eh kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamo ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Oh, pero hindi niya sinabing, ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oho. Oh. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Oho. Bakit ganyan? Ano ba to? Naglalaro lang kayo dyan? Oh, hinamon ako eh. Ako na nga pupunta doon. Parang, ano yan? Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Correct. Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yan or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief.
Ganun ho ba? Oo, ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga chairman. Okay, bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI director, Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. Wala rin communication. Ayun. Ngayon ho, may umiiral talagang arrest warrant kay Senador Bato, kaya ganun ho ang... Nagpalitaw sila, pero it's up for the domestic court to enforce it because Yes. enforcement is still domestic. Nakita mo si Benjamin Netanyahu at saka si Putin ng Russia. Vladimir Putin ng Russia. Anong sabi ni Vladimir Putin. Anong sabi ni Vladimir Putin nung iserve sa kanya yung warrant of arrest? Nek-nek mo, ganyan. Pa hindi ko umalis dito, ikaw ikukulong ko. Tumakbo. Ganun din si Israel. Si Benjamin Netanyahu. Halika rito, lumapit ka sa akin. Halika. Hindi po, ganyan, nagbibiro lang ako. Tumalis na. Umalis na. Hindi na-recognize ng Israel. Hindi na-recognize ng Russia. Opo. Tayo lang. Tayo lang. Tayo lang po kasi maraming kurap sa atin. Hindi nila kaya si Tatay Digong kaya ginawa nila yan. Sila mismo, pinagtulong-tulungan nila. Huwag na tayong maglukuhan pa. Yan ang, hindi yung katarungan ni ganito, katarungan ni ganon. Kasi kung totoong gusto ninyo ng katarungan doon sa war on drugs, nagsampa kayo, si Bongbong na ang administrasyon. So hindi nyo masasabing wala pa rin kayong makukuhang hustisya. Kasi hindi na si Tatay Digong ang presidente. Dapat, kung hindi talagang ang intention ninyo ay tanggalin. Tanggalin, alisin. Kumbaga, sa bansang kanyang sinilangan. Ganyan po kayo kawalang hiya. Huwag na po tayong maglukuhan. Hindi nyo kayang sampahan ng kaso. Sabihin na natin nung panahon niya. Pero panahon na ni Marcos eh. Pero hindi nyo pa rin sinampahan. Because hindi nga po intention ninyo na makuha ang hustisya. Intention ninyong i-eliminate ang kalaban ninyo sa politika. Yun lang yun. Huwag nyo na pong lukuhin ang tao. Buisit na po ang tao. 2018, 2019 pa, pinag-uusapan na yan. Tek Sa na yan. kontra politika, labang politika ata yung... Ano ang iniahayag ng pangyayaring ito? Itong mga magagaling magsipag-comment, yung mga Opo, naglalabasan ngayon mga legal na kung ano. Yung mga nagpapanggap ng mga political analysts, political at analyst, mga, yes mga po. galing na mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga din. Oo. Nasa black daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive. Oo. Fugitive. Ginawa daw ninyong Samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Sa kabilang banda, naihayag ng Senado ang kanyang independence. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, giyera ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Di ba? Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Yun yung nakakahiya na kunyari atin ang West Philippine Sea, protect our sovereignty. Pero pagka isusurrender ang mga Duterte, wala lang sa inyo. 'Di ba? Wag na po tayong maglukuhan. Gusto nyo lamang pong kayo, para kayong mga king. Kung sinong gusto ninyong itapon sa labas ng bansa, itatapon ninyo. Ginagawa nyo na naman, 'di ba? Nakakasawa na po talaga. Nakakasulasok na po talaga sa totoo lang. Tapos kayo magsasabing nakakahiya na. Hindi kayo nahihiya na ninakawan ang sarili ninyong kapwa Pilipino ng more than 1 trillion? Hindi nakakahiya yun? Na mismong mga nasa gobyerno ang nagnanakaw? Bakit nakakahiya? Bakit nahihiya kayo dahil linabol ng NBI? Sino nagpapasok ng NBI at nagpahabol sa senador?
Hindi ba't kayo? Sino nakakaya? Nakakaya yung mga asal ninyo. Yung pangarap ninyo ang importante. Yung politika sa inyo ang importante. Hindi ang mamamayang Filipino. Huwag na tayong maglukuhan. Nakakasawa na po yung mga style ninyo. Nakakasawa na po eh. Minsan nakakarindi na rin eh. Sa totoo lang. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun ang nga Correct. po. Yung Oh. tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms kasi Diba? Ano ang basis niya? Oh. Yun daw pong nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang Yan. public servant. Ano Kasi nga po, kalaban nila, kumbaga, hindi siguro nagsaside sa kanila. Ganon ito eh, di ba? Itong administration na to. Pag hindi nagsaside sa kanila, hahanapan talaga ng problema. Sa totoo lang po, nakakarindi na. Kayo. ang trabaho ng USAA? Eh di, depensahan po kayo, mga siyempre. buong Senado. Kawawa naman si Sir. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises rito. Pinagbababa Ayaw ng na umalis. armas. Oo. Bumababa ng Magkano armas. kayo ng armas? Hindi, kanya, nagpaputo. Yun ang Yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. eh. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na Nandyan pa rin. pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Correct. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Oho. Pinailan ba? Wala po. Ang question yun kasi parang kailan bang kailan ba ang implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oho, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng USAA Ayan namin. pa. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Yun lang pinasok kami. Oo nga. Mali na yun eh. So ano sabi ni Matibag? Tama. Hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. Correct. Sinabi niya yun, ha? Sana huwag niyang itanggi, sapagkat narinig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating sila sa Senador Bato. Really? Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdaman mo na Yeah. baka may mangyari nga. Kaya So, para to. makasiguro ka, sige, nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba? So ibig sabihin meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB kung wala silang hint, hindi wala silang Wala silang hint, pero kailangan nag-double sila. Effort. Hindi nila pwedeng, hindi sila pwedeng mag-lower na. We cannot take it for, we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno. ang ating sa leadership, Senado. ang kanilang leadership. Oho. Baka kung tayo medyo lumog-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate coup. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, Yan. any day, it could happen. Minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay natumataglid sa paggawa ng mga batas. Siyempre na may Maninira. disgusto na rin. Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati, sabi nga ni Yes Nelson. po. Ninanais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang makapagpa. Ma-overturn yung Pero leadership. sasabihin nung isa, a Senate coup, sabi niya. Oho. Like a Senate coup, like rebellion. Yes, election yata yun. According to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Oho. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung... Unang-una, walang Senate coup. Yung pag-takeover ng leadership Ng leadership, opo. is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At saka Normal. alam nila na talaga nangyayari talaga Alam yun. nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Hindi rin yun. Bakit niya ikukumpara? Ngayon, tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership Saku. sa... Isang rebellion. Pero sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa Sa pagpapalit ng Senado. liderato sa Senado. Iba yung coup sa gobyerno. Doon lang magaling yung isang yun, sa kagaganon eh. Ganun Correct. ba? Nagpo-post ng ganun-ganun, hindi naman niya naintindihan ang pinopost niya. Kaya nga kung minsan makakapagsalita ka sa Pero, Sen, ito naman ang punto. Sinabi na ho ng Pangulong Bongbong, di ba Nelson? Yun nga. Walang pag-aresto. Wala. Wala ding NBI. Walang NBI, walang gagawin paghuli kay Senador Bato. Pero bakit para silang mga dyan? Mga nag-iintay na parang may hinihintay sila. Na, Diyos ko po naman, ginamit ninyo ang NBI.
Para lang kay Senator Bato na wala namang kasalanan, wala namang kasong isinasampa. Gusto nyo lang ikidnapin na naman. Katulad ng ginawa kay Tatay Digong. Bakit masasabing kidnap na naman yan? Sabi niyo wala kayong warrant of arrest eh. O anong dahilan ninyo at kukunin ninyo yung tao? Sige nga, yun nga kayang pamilya ninyo ang bigla na lang dukutin. Na wala namang katarungan. Wala namang kaso. Tapos dalahin na lang kung saan. Sabi, nandiyan na yan eh. Bakit tinotolerate ng gobyerno ito? Yung utos ni Marcos na walang arestuhan, sinusunod niyo ba? O kunyari lang yun? Ang hirap na eh. Yung trust issue dito sa administrasyon na to ay talagang grabe na. I-aarestuhin. Ganun pala. Di dapat sana yung ombudsman, ang una niyang binanatan, yung mga NBI na nagpunta nung Lunes. Tama. At saka sinubukan kaming pasukin, binarena pa yung isang pinto na namamagitan sa GSIS building at saka sa amin, doon sa second floor. Ba't nila ginawa yun? May mga baril pa. Paano nga? Bakit yung usa na talagang nagtatanggol lamang sa kapakanan ng kanyang mga Sa yung trabaho talaga nila. trabaho niya yun? Nagfire ng firing shot. You did not even assume the regularity of his function. Diyan mo makikita. Pala masuspindi. Paano yung pinasumuntok doon sa... Ayun. Dapat. Siya wala pang complaint eh. Wala, siguro. Walang complaint eh. Samantalang isa, binugbog na nga yung isang membro ng usahan namin. Kaya pala sinisigaw niya, tinutupad ko lang yung trabaho ko. Umiyak pa, di ba? Yung sabi nung usaa, nung binubugbog siya, duguan eh. May nagdemanda na siguro, pero yung ombudsman may ginawa. Wala. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspindi niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Anong ginawa mo? Namimili siguro. Alam mo mga sirs, hindi po ninyo masisisi ang mga tao na ngayon na hindi na nagtitiwala sa inyo. Ang dami na kasing nangyari na masakit sa kalooban na hindi ninyo sinunod ang batas, na namimili kayo. Yung mga kalaban ninyo, ang kumbaga, nililipol ninyo. Sa totoo lang. Hindi po, ang naunang sinuspindi, yung tumarbaho na depensahan kami. Tinidepensahan lang kami, pinuproteksyonan kami. Anong masama doon? Oo nga naman. May binaril ba siya? At saka mukhang hindi sumusunod, Sen. Kasi sabi ng Pangulo, huwag kayo dyan sa NBI, umalis kayo dyan. Diba? Andun uli eh. Huwag kayo sa Senado eh. Hindi, sabi naman ni Matibag, wala namang NBI doon eh. Ayun Kasi nga. naman nagsasabi ng totoo sa dalawa. Wala doon sa NBI, sa So, Senado, nasa GSIS pala. Alin ba dito ang totoo? Ba't walang coordination? Oo. Maski sa babaeng tagapagsalita. Hindi naman kanya, siya nagpatunay, tsaka yung Matibag na walang NBI. Sabi naman ni Pangulong Bongbong, umalis kayo dyan. O, di ba? Nandun nga. Parang walang coordination eh. Dapat nagko-coordinate kayo bago kayo magsalita para hindi kayo nahuhuli. Diba? Technically naman daw siya talaga wala sa Senado kasi dingding lang ang pagitan eh. Nung GSIS, saka ng Senado. Nasa GSIS Yung daw. Lunes. Ayun, nung Lunes, Yun nga, nasa Senado Lunes. talaga sila. Kasi naman, nag-coordinate daw po. At saka sabi Tsaka ni... sa may nakapasok din. Oo, yung malapit. Nakapasok din. Natin, nandun na tayo sa... Balita, Sen, ay nabanggit naman ito ni Senate President Alan Cayetano. Yung mga kasama niyong ngayon ay minority ay maagang nag-alisan. Nagtataka kami ni Jen kasi alam nila na may paparating na impeachment complaint, di ba? Yung articles of impeachment, dadating eh. So kung excited sila at gustong-gusto nilang impeachment na ituloy, dapat hindi sila umalis. Ito yung pagtanggap pa lamang, yung pagtanggap ng articles of impeachment. Gustong-gusto nila yan noong sila pa ang majority. Kamu yan, para mga bata, mga kababayan. Hindi na kami majority, uwi na kami. Hindi, ayun, yung dumating eh. Kaya nung dumating ito, tapos na yata yung ano? Hindi, bago maputukan. Yata, ano ha? Ayun. Hindi naman natin sila masisisi doon kung ayaw nila na magagawa natin. Ngayon, kung mo alas 7 na ng gabi, alam ko, nagsiuwi na. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan kung sino yung tumawag sa aking mga staff. Yan, Nanginginig yung boses ng isa na tumawag sa akin, Sir, pinapauwi na po kami. Sino nagpauwi sa inyo? Siyempre, ang pagkakaalam ko, pinauwi sila nung kung sino may dapat magpauwi. Basta may tumawag po kasi rito na kasi po may mangyayari ngayon dahil uliin po si Senator Bato. Tumalilis na nga po yung marami. Naiiya sila sa akin, umuwi na kayo. Nanginginig na yung isa eh. Pinauwi ko na rin sila. So sa mga empleyado, meron talaga nagsabi. May nagsabi, magsiuwi na kayo. Okay. Kasi ang lumalabas na po Pero tama kayo na siguro 11 pa naman sila. Pero man lang isa o dalawa na gano'n man lang na bilang tingnan natin kasi articles of impeachment, basta wag kami mahalaga ng ito eh. caucus. Hindi ko lang alam kung yung caucus sinabi ni Alan kung kasama sila. Pero pwede naman eh. Senators caucus nga daw po eh. Wala naman kaming
hindi ko masasabing all senators caucus yun. Basta ang alam ko, in-extend Nagpatawag namin lang. kasi, guys, sabi ni Alan, baka pwede namang mag-stay kayo ng konti kasi tumawag na paparating na yung maghahatid ng ano. Tinawag nga niya yung opisyal namin, yung asawa ni George Garcia ng Comelec. Siya yung opisyal na tatanggap doon eh. So binibrief niya kami. Habang nagbibrief, hindi nga natapos, nagputukan eh. Ano ba yun? Oo. Ang akala naman kasi ang lumabas po ngayon sa mga report ay sinabihan daw yung apat na kasama yung senador na umalis na kasi nga May mangyayari. Parang nakatanggap daw ng paunang tip kaya Ang apat sa amin. Opo. Yung apat sa yung yung mga nasa Nalis. kabilang side Hindi kaya ko alam. nagalisan. Sino tinawagan sa amin? Eh nga rin po sa inyo, yung nireklamo nga po ng mga kasama ninyo, ba't sa amin niya wala man lang nagsabi? Bakit yung Wala nga. Nalaman ko lang na itong mga staff ko eh. pinaalis na rin nakikiusap pala. mga alas 7 ng gabi yun. Sige, ako umuwi na kayo, sabi ko. ayun, tsaka nagkaputukan. Pero ito hong, kasi nung Monday, di ba, sabi, nag-coordinate po ang mga NBI kay noon ay Speaker, Senate President Tito Soto. Pero nung nawala na po siya, ito po Sinabi nga daw, alas 7 ng gabi, nandito kami para arestuhin si Oho. Senator Bato. Opo. Eh di ko ako si SP Soto. Kayo naman eh, ba't yung arestuhin dito? Alam mo naman wala rito yun. Di ba yung una mong reaksyon gano'n? Opo, yun ang sitwasyon talaga. O sabi ko, ano sinabi mo? Kasi habang pumupula yung mga mukha nila, nakikipag-usap ako sa kanila. Oho. Andito si SP, katabi niya si... Sa lounge na po ito, Sen? Sa lounge. Ito si SP, andito si Sherwin Gatchalian, nakatayo naman si Migs. Opo. Nakaupo rito si Kiko. Umupo ako dito. Nagpakuha ko ng konting pagkain eh, siyempre. Oho. Eh, sa pagkakala ko naman, kasali naman ako ron eh. Oho, senador din naman. Di ba? Pag senador naman talaga yun eh. Alam ko naman, di nila ako pakainin doon. Sabi ko, bakit ka ako? Puro ba malagihay na yata ako? Hindi, kanya, ano lang kami. We are, alam mo na, boss. I love you, boss. Ganyan pa yung mga gano'n lang. Oho. Ano ko? O ano pinakita pa sa'yo? Hindi pinakita. Hindi mo nakita? Hindi. O ano sinabi mo? Kaya pinagtapat niya, you better coordinate with the... teka muna, ba't hindi niya sinabi, huwag dito? Pag sinabi mong you coordinate with the OSA, Well, siyempre ho. nagbigay ka ng approval na Busit na gagamitin ang Senado. Ibig ko sabihin, dito mismo sa loob ng Senado, Opo. Huhulihin. isasagawa ang paghuli sa isang sitting and incumbent senator of the Republic. Wala bang implikasyon sa iyo yan? Di ba? Ikaw ang Senate President. Kung ako ang Senate President, teka muna. Oho. Una-una, tingnan ko nga yung warrant of arrest. Tingnan, sino ba kayo bang Kayo ba hahanapan ko mag-implement lang yan, sila ng proper documentation kung sila talagang magsasagawa at bakit dito. Hindi ko sasabihin kailanman na makipag-coordinate. Parang binigyan ko ng approval ang mismong ang Sergeant at Arms. Dito mo siya hulihin. Kaya wag kang magpalusot-soto na sabi mo, hindi mo alam na darating si Senator Bato. Kasi ikaw ang leader. Ikaw ang head dyan. Sana, kung meron ka talagang care sa kapwa mo senador at respeto dyan sa institusyon ninyo, sinabihan mo sana, huwag ninyong gagawin iyan sa loob ng Senado. Pero hindi mo ginawa yung trabaho mo tapos ngayon parang ngangawa-ngawa kayo. O sinadya ninyo yan? O talagang yun ang usapan ninyo? Kasi ang labo po, ikaw ang leader, Soto. Ikaw dapat nanguna. Wag dito sa loob ng Senado. Respetuhin mo yung katrabaho mo. Isang senador. Pero siguro kung talagang gusto ninyo talagang mabalahura yung kabila, puro tanggi naman kayo, di ba? Tanggi. Sanay na po yata kayo dyan, di ba? Once again, sabi mo nga, panglima mo na yan dyan. Ngayon parang nag-aasta kayo as if ngayon lang kayo nakakita na nag-change ng leadership sa Senado. Kung makangawa kayo, ano yung malagihay kayo dyan? Nagiinom ba kayo? Iba naman ito eh. Boss, sa prinsipyo ng paggagalangan ng 2 o 3 bahagi ng ating pamahalaan, huwag naman ganito. Itong mga ibang nagkukomentaryo, puro politika na lang eh. Yes. Ha? Inaano daw namin, nagkakanlong kami ng kriminal. Yan pa. Kinukupkup nyo raw ang isang fugitive. Sabi nga di ba? Paano naging fugitive yung tao? Sinasabi ko nga na walang basihan yung ICC na yan.
Oho. Dahil nga meron tayong sariling batas. Ibig mo bang sabihin, sa nakikinig lahat sana yung mga gumagawa ng mga komentaryo, lalong-lalo na yung retired justice ng Korte Suprema, no? Napakagaling ng tao na yan eh. Opo. Tatanong ko lang sa kanya ganito. Ikaw ba naniniwala na ang Philippine Supreme Court ay mas mababa sa ICC? Oh, yan. Oh. Sagutin mo. Mhm. Kaya niya ba sagutin yun? Ay, tsak, hindi po. Oh. Hoy, baka hindi mo alam. As of May 26, 26 na ba ngayon? Ano ba na ngayon? Ano pa? Akisi pa lang. Oh, as of whatever. May 15. Kasusweldo lang namin, Sen. Kaya tatandaan mo. Ano? Oo. Kasusweldo mo lang? Kasusweldo lang po namin eh. Oh, kaya alam na alam ko po itong araw na ito eh. Oo. Kasusweldo mo lang? Yes po. Yes po. Ano pong importansya ng may araw Hindi, na ito? kasi ang pagkakaalam ko sa ngayon, ang ICC is 24 years old. Okay. Oo. May idea ka kung gaano katanda na ang Philippine Supreme Court? Oo nga, no? Ano nga nga? Ilang taon na ba? Wala akong idea, Sen. 125 years na ang Philippine Supreme Court. Dito nga ICC, 24 anyos pa lang pala. na kaya lang naman nandiyan pa, meron pang naniniwala mga ilang bansa. Oho. But I would like to believe about 70 countries hindi kasali. Oho. Ayaw nila ang ICC. At ang iba nga, pumupull out pa. Ibang kasapi na, O, pumupull out ayaw pa. ng China. Wala ang China dyan. Ayaw ng Russia. Ayaw ng Amerika. Amerika, ayaw. Tatlo. Sa pinalaki. Israel, ayaw niya rin. Tayo lang nagmamahal dyan eh. Sa ICC. Eh, mukhang nagagamit kasi sa mga kalaban. Ay, yun ang hindi nakikita. Talagang ginagamit. Walang basihan na eh. Wala na tayong treaty. Maski saan mo idaan. Maski idaan mo pa doon sa Rome Statute na siya nagbigay buhay ng ICC, sinasabi pa rin doon, dadaan ka sa judicial system ng custodial state. Oh. What is the custodial state? Pilipinas. Oo. Kasi yung tinatawag nating due process, kahit saan, hindi mo pwedeng banggain yun. Anyway, Sen, di ba, nung una, nag-coordinate ang NBI kay SP Soto. Nung nakaupo na po si SP Alan Cayetano, nung sapagkat ilang araw, bumalik na po yung mga NBI, nakikipag-coordinate ba ulit sila? Sa bagong pamunuan ng liderato ng Senado? Sa bagong OSA. Oh. Paano nakikipag-cooperate nga? Bigla na naman kami nilusob ng... di sana, sinabi niya, boss, lulusubin namin kayo. Dadaan po kami sa kabila kasi hindi kami makadaan dito, halatang-halata po kami. Ayun, oh. Nasaan yung pinangako mo sa akin na ilang dokumentong inihingi ko sa iyo? Na sabi niya, bukas po ipapadala ko sa iyo. Ano na ngayon? Biyernes na ngayon. Oho. Kaya pala, hinahanap ng... si Senadora Amy, nasaan na yung mga dokumento hinahanap namin? Mukhang sabi mo lang ngayon, nasa sasakyan mo, pero ngayon, hindi pa rin naisusumite pala yung mga papeles na yon. Kami kasi showbiz Kaya personality nandun ako, kami, medyo nalulungkot ako sa nangyayari. Hindi ako Opo. natatakot eh. Lungkot na lungkot lang ako, ba't nangyayari ito sa bansa natin? Nagsushowbiz ka pa rin, ganun na nga nangyayari. Nakakalungkot po and actually nakakairita na po talaga na wala na po silang inatupag kundi mangharas ng tao. 'Di ba? Hinaras nila ng hinaras ang mga Duterte. On top of that, inalis nila si Tatay Digong dito tapos uulitin na naman ninyo. Tapos tinutolerate lang. Tapos sasabihin ni Marcos wala daw siyang order na na arestuhin si Bato. Ay bakit sila nagre-ready? Hindi ba sila nakikinig sa'yo? Hindi ka ba nila nire-respeto? O kunyari lang talaga yan? Ba't hindi sila nakikinig sa'yo? Sabi ko sa mga kasama ko, eto may konti pang pagkain dito ka ako. Kain muna tayo. Kumain muna tayo kasi mag-aalas halos alas 10 na ng gabi na. Kaya Sen, ipakita nga natin, yan. Yan. Yung nagkakaputukan na yan, Sen eh. Nasa loob sila, nagmi-meeting. Nasaan nung tagpo kayo yan, Sen? Yung may pumutok na hong... Hindi ko alam, hindi ko naman sa ulado yung buong building na yan. Ganun Nung, ba? nung pumuputok, nasa loob na kayo. Nasa loob kami doon sa opisina ni Senate President. Senate President. Ayun. Oho. Nasa second floor kami, extend natin ng konti, paparating na kanya yung Yung articles of impeachment. articles of impeachment. Kaya kami, Nandoon kapag binibrief nga kami, biglang nagputukan. Oho. Kakalag nyo daw fireworks eh. Sumilip pa nga kami ganyan. Nagata sabi ni Senator Pia, stay away from the window. Sabi niya. Oho. O di umupo na naman ako. Ako naman gusto ko talaga nakikita kung ano yun. Baka nga fireworks yun. Fireworks. Ako munang gumanon talaga. Sumunod si Alan. Nagalit stay away from the window. Ate.